Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga ugali ng mga matatanda dito sa Hong Kong? So aside from our employer na mga bata pa, may mga matatanda din. And yun yung tinatawag nilang pupo, and ang iba is yung pupo, parents ng amo mong babae. Yung mama is parents ng amo mong lalaki. So, ikwento ko lang yung mga ugali nila and yung ugali ng pupo ng kaibigan ko. So, yung sa parents ko pala na babae is may dinatago siyang ugali. Ayan. So, kahapon nakita ko na yung ugali niya. Ayan. So, pagdating ko doon, namamaga yung mukha or mata ng Indonesian helper. And tinanong ko siya kung bakit. Kasi pagka dumadating ako doon, nauuna ako kaysa sa amo kong babae. Kasi galing pa silang school, ako galing sa bahay. So pumupunta ako doon kasi mag-aaral yung alaga ko doon malapit sa bahay nila. Kaya pumupunta ako. Ayan. So doon kami kumakain ng hapunan and uuwi kami ng alas 9 na ng gabi sa bahay. Ayun yung ginagawa namin every Friday. So kahapon pagdating ko, tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, nagdaldal daw, nagsisisigaw daw yung babae nung maaga pa lang daw, pinapagalitan na daw siya. And sabi niya sa akin, simula umaga hanggang alas 3 na nung pumunta ako doon mahigit, hindi pa siya kumakain ng kanin. And sabi ko, eto may ulam ka. Sabi niya, ayan na yun, yan na yung pagkain ko. Yan yung binigay nila, gulay and then isda. So ilalagay ko dito yung picture kasi pinupicturan ko, or ilalagay ko na lang sa thumbnail yung picture kasi ayoko na mag-edit. Isda lang na isang peraso, yung tinatawag sa atin na, ewan ko anong tawag nun, tamudyos ba yung tawag nun? Ayan, sa sa Ilonggo. Ayan, so yung kilo nun is parang 80 pesos ata. Ayan, so isang peraso guys, and then gulay na parang sayote. Ayan, nasa platito na maliit nilagay. Ayan, so wala siyang kanin, pero nandun yung rice cooker sa harap niya. Sabi ko, ba't hindi ka kumuha dyan ng kanin? Pag ako, kukuha talaga ako and kakain ako. Kasi hindi pwedeng hindi ako kumain ng kanin. Ang dami kong trabaho, baka mag-away kami pagka ganun. And kaya pala ang bagal-bagal niyang kumilos. Ayan. So napapansin ko, ang bagal-bagal niyang kumilos, yun pala pinapagalitan siya ng amo niya kapag mabilis kumilos. Sabi niya, pag mabilis ako kumilos, nagagalit siya. Kaya kailangan daw, mabagal daw ako kumilos. Ayan. So mabagal talaga siyang kumilos kasi yun yung gusto ng amo niyang babae. And pareho kasi silang mga walang trabaho, yung lalaki, yung babae, and then yung tinatawag nilang kuko, yung kapatid ng amo kong babae. So lalaki siya, nandun din. So tatlo sila sa bahay. Pero every day may bisita sila ng mga anak nun kasi 5 magkakapatid yung amo ko. So 2 lalaki, 3 babae. 6 pala sila, 3 babae and 3 lalaki. So every Tuesday and Wednesday, dumadating dyan yung 2 bata. Yan yung schedule nila. 2 bata na daan naglalaro buong araw. Ayan, so dyan kumakain, dyan naglalaro. Tapos sa gabi naman, Monday, Wednesday, and then Thursday, Saturday, ayan, may magjowa dyan yung babae, yun yung anak. Tapos, diyan kumakain sa gabi, umaalis yan, 11 na ng gabi. So, diyan kumakain sa bahay na yan, every ganyan na schedule. And kami naman, every Friday kami diyan pumupunta para kumain. Ayan, Friday yung schedule namin. So, hindi na uubusan ng tao yung bahay nila. Kahit nasabihin mong 3 lang sila diyan nakatira ngayon, araw-araw is may bisita and araw-araw may pinapakain. Ayan, and maliban pa dyan, yung mama is, wala kasi silang trabaho guys, matatanda na kasi, pero malulusog pa. Yung lalaki 74 years old, yung babae is 69 years old. So, puro talaga nasisita yung katulong nila, and yung higaan niya is electric fan lang yung nandun, and sobrang init daw. Ayan, so hindi ko lang alam, baka may ugali din yung Indonesian, pero kahapon sabi niya gusto niya na daw umiyak and parang hindi niya na daw kayang tapusin yung
contract niya. Pero pag sa akin naman guys, mabait naman sila. Siguro dahil minsan lang ako nang doon, and sabi niya sa akin, be careful nga daw kasi sa yung mga ano daw, mga Hong Kong people, sa harap lang daw sila mababait. Pag nakatalikod ka na, ikaw na yung chinichismisan. So kahapon, pagdating ng amo ko, di natulog yung alaga, so hindi ko nalaro, and hindi ko napakain, and tumalikod ako, pumunta akong kusina, pero nakita ko yung Indonesian dun kumakain, so bumalik ako kaagad. Nakita ko yung amo kong babae na tinignan ako nung tumalikod ako, bumalik ako kaagad, nakita ko siya na nakatingin, and then inalis niya kaagad yung tingin sa akin, and may tinanong siya doon sa amo kong sa matanda. Ayan, so bahala sila dyan, mas okay na hindi ko naiintindihan yung usapan nila para hindi ako nasasaktan. As long as sinasahuran ako, so okay ako doon. Pero yung among lalaki, ayan, so yung matanda na lalaki, mabait sa akin yun guys, kasi every time mas madami yung pagkain ko kaysa sa Indonesian. So inaano niya talaga ako, may mga pagkain kasi kami isa-isa nakabukod dyan. Yung akin may baboy kasi hindi naman ako Muslim. Sa Indonesian hindi kasi Muslim siya. Pero maliban dun, mas dinadagdagan niya yung gulay ko. Halimbawa, yung chowsam ba yan tawag dyan? Chowsam. Sa akin, 7 peraso, doon sa isa is 4 lang. So, ganun yung ginagawa niya, and napapansin ko yun. So, kahapon, dinagdagan din nila, and kinukuha na nila ako ng kanin. Siguro, kasi magsusumbong ako sa amo ko kapag walang kanin, kasi sinabi ko na talaga sa amo kong lalaki na malakas ako kumain ng kanin. Ayan. So, okay naman sila sa akin. Doon naman sa parents ng amo kong lalaki is yun yung kinakatakutan ko nung bago ako, kasi nung bago ako hindi pa ako nakapunta doon, and isang beses pinapunta ako doon. Sabi ko nga sa isip ko, ayoko pumunta doon kasi natatakot ako, kasi mukhang yayamanin sila, kasi si sir nakapag-aral siya, and may mga extra classes siya, marunong siya mag-ice skating, mag-swimming, so madami, medyo may pera-pera sila. And doon naman sa amo kong babae, masyado silang maselan, kahit yung mga matatanda, napakaselan guys. Nagmana yung amo ko, doon niya nagaya lahat ng kasilanan niya doon sa babae na amo, yung sa matanda, sa popo. Pero doon sa amo kong lalaki, nagulat ako nung pagpunta ko doon, kabaliktaran ng kung gaano sila kaselan. Doon sa parents ng amo kong babae, pagdating doon, magpapalit ka ng damit, maghuhugas ka, hindi ka pwedeng umupo dyan hanggat hindi bago yung damit na sinuot mo, hindi yung galing sa labas na damit, pinapahubad talaga yan. Pero doon sa tinatawag nilang mama, doon sa parents ng amo kong lalaki, wala, pagdating doon maghugas ka lang ng kamay, and then alam mo ba, doon pa ako kumakain kasabay nila sa pagkain, pero doon sa isa, doon sa kusina ako pinapakain. Pero dito nagulat ako kasi sinabay ako sa pagkain, doon kumakain kasama sila, yung amo kong lalaki, yung bata, yung parents, tapos yung matanda, tsaka yung kapatid. So nagulat ako, nakasama ako sa pagkainan, and kung ano yung pagkain nila, yun din yung pagkain mo. So ibang-iba talaga doon sa kabila. And kung sino pa pala, yung ugali niya, yung tinatawag namin na mama, yung ugali niya is kaugali ng mama ko talaga. Kasi maingay siya guys. Parati niya sinasabi, sikfana. Parati niya din pinapagalitan yung bata. Ayan. So doon sa kabila, binibebe yung bata. Dito sa kabila, pinapagalitan niya pag hindi kumain, pag nag-iinarte. Pinapagalitan niya talaga yan. And ayaw niya na inaalagaan ko yung bata. Sabi niya, pabayaan mo yan sa dyan. Kumain ka lang sa'yo. Sabi niya ganun guys. No, just let it. Sabi niya ganun, sabi niya, pabayaan ko daw yung bata, kumain daw ako, sikfana, sabi niya ganun sa akin. Ayan, so, kumain ako, inayahan ko yung bata, ayan, so, binibigyan nila ako ng pagkain and mga prutas, ayan, so, and nagulat ako doon, yun bago nga ako, binigyan ako ng pera na 500 Hong Kong dollar doon sa kabila, pagkain yung binigay. Ayan, so kung sino pa pala yung kinakatakutan mo, yun pa yung mabait, and kung sino pa yung yun pa yung maingay, yun pa yung mabait. Ayan, so doon naman sa kaibigan ko, ilalagay ko na lang, sige i-edit ko na lang, ilalagay ko yung picture nila dito. Napakabait ng amo niya guys, and especially yung matanda. So nakadepende talaga sa tao talaga kung merong kontrabida na matanda, merong hindi. Ito, kasama niya yung matanda na namamalengke, and binibilhan siya ng biscuit, kumakain sila sa labas. Pero guys, yung pamilya nila is mahirap lang. Yung babae, nurse,
yung lalaki is yung bumbero. Ayan. So ganun rescuer. So ganun yung trabaho ng ano niya, amo niya. Pero kung sino pa yung medyo hindi ganun kaangat yung buhay, hindi ganun kahirap, yun pa yung mababait. Ayan siya, kasama siyang umuupo sa sofa. Ayan. So umuupo siya dyan. Tapos hindi sila kumakain pag hindi pa kasama yung katulong nila. So tinatawag nila yan, Rachel, what are you doing in the kitchen? Come here now. We can start the food. Sabing ganun. So napakabait nila. And yung babae na matanda, mabait din. Partida may newborn pa siya kasi kakaanak lang ng amo niya nung dumating siya dyan. Ayan. So depende talaga. And yung matanda pumupunta dyan, merong higaan sa baba, merong sa kwarto niya ng katulong ng kaibigan ko is double deck, sa taas siya and yung matanda sa baba. Pero minsan yung matanda hindi dyan natutulog. Ayan, so depende talaga guys sa matatanda. Hindi mo masabi yung ugali nila kahit anong ipaano mo, kahit anong bait mo or kung salbahe talaga salbahe. Kasi yung isang matanda din ng kaibigan ko, gusto na siya ipa-terminate kasi ayaw daw sa kanya, mapagal daw siya, ganun. Ang sabi niya naman, sabi naman ng amo, kaka-terminate lang natin, magti-terminate na naman tayo, hindi na tayo bibigyan ng katulong ng immigration. Kaya hindi na terminate yung kaibigan ko. Pero gusto niya na talaga ipa-terminate. Ayan. So, halos karamihan dito, masasama ugali. Swerte mo na lang talaga pag nakakuha ka ng matanda na hindi masama ugali. So, sa mga lalaki na mga matatanda, wala silang problema. Sa babae lang talaga. Ayan. So, pag-pray nyo na lang yung mga matatanda dyan. Lalo yung kaibigan ko na nag-interview, viewers ko siya ngayon. Pinatignan sa kanya yung kuko. Kaya pag nag-employers interview kayo guys, magsuot kayo ng long sleeve na loose or t-shirt na malaki. And then pantalon. Ayan. So, magpantalon kayo, huwag kayong mag-short. Kasi minsan pinapatayo kayo, tinitignan yung whole body nyo. And yung mga kuko nyo sa kamay at paa, tinitignan yan siya kung may kulay, kung mahaba. Ayan, isa yan sa tinitignan. And dapat net yung mukha nyo. So, nakatali kayo nung ini-interview kayo. Ayan, so kaya kailangan guys, galingan nyo na lang din. Pero pag sinabi kasi sa kanya, ayan, viewers ko siya ngayon, sinabi sa kanya na okay lang ba sa'yo na puro indomie lang yung ipapakain sa kanya tanghalian, indomie and then itlog. So, sa 2 years, ayan parati yung ulam mo. Ayan ngayon, yan yung ulam ko. Naiinis talaga ako pag yan yung ulam ko. Gusto ko talagang ayan, sardinas tsaka yan. Ayan, yung mga OFW dyan, nakaka-relate kayo. Gusto ko man magluto ng Filipino food, pero nahihiya ka kasi mamaya may bawal mo pala yung gawin o bawal mong lutuin or bawal mong gamitin yung mga gamit nila. Kaya hindi na lang, titiis na lang talaga ako sa sardinas tsaka indomie. Ayan. So guys, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!